I thank God na ako'y ah, muli makapagsalita ho sa inyo. Not my own ability, but God's ability. At ito po'y nais kong ibigay ho sa inyo. And I pray na ito'y makapagbigay ako sa inyo with clarity and boldness to preach the Word of God and at the same time, yung testimony how the Lord has done to me and my family. At for a couple of months from May and until now, from mentoring hanggang sa preaching ng Sundays, ay bombarded tayo ho ng identity in Christ Jesus. The true identity in Christ Jesus. Bakit ko po ito sinasabi? Sapagat mahalaga po na ma-establish sa puso ng bawat mananampalataya o bawat believer ni Kristo Jesus na ma-establish ito kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Hindi sa pagmamalaki, hindi sa anumang bagay, hindi doon sa ating edukasyon o hindi man may edukasyon ka man natapos o wala kang natapos, but the Lord see us differently and the way we see ourselves. At ito pong bagay nito nais kong ilagay po sa inyong mga puso. Sa dami po ng scriptures na ibinabaho sa atin sa church, sa Sunday, even the mentoring, ay ini-establish tayo ng ating Panginoon, ini-instruct tayo at binibigyan niya sa atin ang confidence na kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Hindi dahil ikaw'y kilala ng magulang mo o ng kaibigan mo o ng teacher mo o sino pa man, pero higit sa lahat nakakakilala sa atin, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen? At dito po ako'y magbibigay ho sa inyo. Nakita ko napanood ko yung si Don Moen at lately lang na ang kanyang inawit ay I Know Your Name. At meron siyang testimony na sabi niya na siya pumunta doon sa orphanage ng mga matatanda. At nakita niya may isang pasyente doon sa isang higaan, Mr. No Name. Medyo naantig ako doon sa awit na yon at doon sa isang pastor na pumunta doon. At tinanong, bakit ang kanyang pangalan ay Mr. No Name? Kasi sabi daw po, kinakausap namin siya, hindi siya makaintindi. Hindi namin alam kung anong lingwahe niya, kung anong bansa siya, o ano pa man. Kaya nilagay ho namin doon sa kanyang tag, Mr. No Name. Alam mo ninyo, ang ginawa po ng isang tao, nagkaroon ho siya ng compassion doon at nilapitan niya. At ang sabi niya, wala man nakakakilala sa iyo kung sino ka, kung anong lingwahe mo, at kung saan bansa ka nanggaling. Pero may isang bagay na nakakakilala sa iyo, walang iba kundi ang Panginoon Diyos. At yun ay yung tao na yun ay isang bagay na parang hindi niya maintindihan, tumulo na lang ang luha. Dahil hindi siya nakakaintindi. Basta naramdaman lamang ng tao na yun, nakahiga na Mr. No Name, ay merong pagmamahal siyang nadama doon sa taong nagsalita. At dito po sa topic kong ito, gaya po ng May and until now, talagang binabaan tayo ng Panginoon ng scriptures, ng patotoo at at the same time, yung kanyang mga pangakot salita at maging instruction ay ibinaba sa atin. Ngayon, ang title na ibibahagi ko sa inyo, walang iba. Sabi mo sa katabi mo, kilala kita. Yan. Sa akin ho, very interesting ito sapagkat ito ay isang bagay na once ikaw may tao nagsabi sa iyo, kilala kita. Halimbawa, si Mr. Dupes, isang pulis. At nilapitan kanya ni Mr. Dupes. At sasabihin niya sa iyo, kilala kita. Ano ang agad na aano sa iyo? Yung takot. And at the same time, pangamba, meron kaya akong ginawang kasalanan? Bakit ako nilapitan na itong pulis na ito? Baka pusasan ako at ikulong. Pero higit sa lahat, kapatid, ano man ang nangyari sa iyong buhay, pangit man o anumang bagay na ginawa mo, pero mas higit na may nakakilala sa iyo, ang amang nasa langit. Amen? Jeremiah chapter 1,
Ito po sabi, the word of the Lord came to me and saying, before I formed you, I knew you. Or before I formed you in the womb, I knew you. And before you were born, I set you apart and appointed you as a prophet to the nations. Si Jeremiah ay directly kinausap dito ng ating Panginoon. And at the same time, the Lord is wanting us to direct us na sabihin sa atin, bago ka pa man isinilang sa mundong ito, o bago ka pa man sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. At dahil ito ang sinabi ng ating Panginoon, I knew you, and before you were born, I set you apart and appointed you as. Anong sitwasyon natin ngayon? Saan ka man dinala ng Panginoon, your assignment, o maging sa business, sa school, o maging sa tahanan, o maging sa iyong kinagagalawan, kung ikaw nagtatrabaho sa gobyerno, God assigned you to be a salt and light doon sa area na yun. Kaya dito po, kilala tayo ng ating Panginoon as he knew Jeremiah bago pa man siya isinilang sa mundong ito. And he thought about us. For I know the plans I have for you. Ito yung kaisipan at puso ng ating Panginoon Diyos. Kilala niya tayo, and he planned for us a plans of good hope and not of disaster. Can you say to yourselves, I am not an accident. And you are not an accident to be here. Amen? Hindi tayo aksidente kaya tayo narito. Hindi dahil sa ikaw'y pinilit ng iyong kaibigan para mapunta rito at ma-witness mo ang ganitong klase ng pag-worship, yung isang bagay na mainit na pagtanggap sa atin. Hindi ito isang aksidente. God has a purpose. Meron siya magandang layunin sa buhay mo upang tayo ay turuan, upang tayo ay abutin. Hindi tayo ang umabot sa ating Panginoon, kundi ang Diyos ang umabot sa atin. Amen. Ngayon dito po sa isang bagay na sinabi po ng ating Panginoon kay Jeremiah, before I formed you in the belly, I knew you and I set you and appointed you to be. Ito po ang isang bagay na nais kong ihatid sa inyo na mag-sink in ito sa ating mga puso sapagkat dito po nagsisimula ang ating tunay na identity kay Christ Jesus dahil siyang tumawag. Amen? Our parents has a privilege to give us a birth and give us a name. But the Lord Himself has an authority and identity, your true identity in Christ Jesus. Siya ang nakakaalam kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Ngayon po, hindi mahalaga kung anong tinawag sa iyo, kung anong padayo mo, kung ano ang mga masamang naranasan mo sa mundong ito, hindi na-define doon kung sino ka. Maring ikaw ay nabuli, maring ikaw ay tinapakan, maring ikaw ay sabi, wala kang kay dito sa grupong ito, o maring ikaw ay tinatawag na sinabi ng mga magulang mo o ng kaibigan mo o ng tatay at magulang mo o sino pa man na nagsabi sa iyo, bobo ka, kaya diyan ka na lamang. Kaya tuloy minsan nagiging settle na lang ho tayo doon sa ating kalalagayan. And I remember also na kapag hindi ka makaahon at sasabihin na lamang natin sa ating mga sarili, siguro ito ang tadhana na ibinigay sa akin ng Panginoon Diyos. At yun ay minsan, yun ay umukit din sa akin at itong sambagay neto, siguro nga hanggang dito na lamang ako. Pero alam ho ninyo, hindi pala doon nagkatapos ang aking buhay. At doon ko nakita ang ating Panginoon Diyos, God elevated me into the good place and also to the best place. Ngayon, ang pag-aaralan ho natin ay ang buhay naman ni Jeremiah. Isang bagay lamang ho kapag tahimik ho ang tao. Maring nanamnamin niya o maring tinutulugan niya. Pero it's up to us, and I speak life over your life. Because the word says, the words that I speak unto you are spirit and their life. The flesh profits nothing, and the words that I speak unto you are life.
Iyon ang isang bagay na ihatid ko po sa inyo. Si Jeremias, ang tingin niya ay katulad din natin. Meron takot, pangamba, insecure siya, at nakaramdam din ho siya ng pain. Nakaramdam din ho siya na katulad ng nararamdaman ho natin. Kaya nagseta na lamang siya doon sa kanyang sitwasyon. But God knew him. Jeremiah chapter 1, bigyan ko po, ito yung konteksto po ng nais kong ihatid sa inyo. Judges chapter 6, verse 1. The Israelites did evil in the Lord's sight, so the Lord handed them over to the Midianites for 7 years. And the Midianites were so cruel that the Israelites were hiding places for themselves in the mountain, caves, and strongholds. Whenever the Israelites planted their crops, the Midianites, Amalek, and the people of the east would attack Israel, camping in the land of destroying crops as far away as Gaza. Ito pong ang mga Israelites nito, binubuli ho sila ng Midianites, Amalekites. At yung kanilang itinanim ay gagawin ho nila sisirain o kaya yung mga prutas o yung mga itinanim nila, kukunin nila. Ganun ho ka-cruel itong mga Midianites and Amalekites. For 7 years inoppress itong mga Israelites. At dumating doon sa isang puntong yun ang tumanim sa kanilang mga kaisipan. Kaya nagseta na lamang ho sila doon sa itinatago nila yung mga trigo na gagawin nilang pagkain nila. Ibig sabihin, yung kanilang kakainin, itinatago para hindi manakaw ng mga Midianites. For 7 years, ginanon ho sila. Kaya matindi ho, kaya itong si Gideon ho, nung siya ho ay ng trigo, patago, hindi lantad. Kaya nung dumating ho dito ang anghel ng Panginoon, actually, hindi anghel nun, kundi ang ating Panginoong Jesucristo na nag-anyong anghel ang siyang kumausap kay Gideon. At ang ginawa ho ng anghel neto in Judges chapter 6 verse 11, at ito po sabi, verse 11, Then the angel of the Lord came and sat beneath a great tree of Ophrah, which belonged to Joash and the clan of Abiezer. And Gideon, son of Joash, was threshing wheat at the bottom of the winepress to hide the grain from the Midianites. And the angel of the Lord appeared to him, and said, Mighty hero, the Lord is with you. Parang kay Gideon ay, totoo kaya ito? He's a doubter. Biro mo, yung kanyang naranasan, discouragement, fear, insecurity, pain, anger dahil sa ginagawa ng mga Midianites sa kanila, tapos sasabihin ng angel sa kanyang harapan, You are Ian, a mighty man of valor. Amen. You are as a mighty man of valor. Kumbaga sa ating sarili, tinitingnan natin tayo mahina, tayo walang tayo ay walang ganang pinag-aralan, walang bagay na, kundi binubuli ng iyong kapwa, minamalit ka ng iyong kapwa, and yes, sasabihin sa iyo ng anghel, sasabihin sa iyo ng Panginoon Diyos, sasabihin niya sa iyo, You are a mighty man of valor. Hello? Kaya sabi ko, no matter what, you are weak, you're nobody, you're discouraged, full of fear and anger and pain. God doesn't see us the way we see ourselves. Amen. At ito po ang isang katotohanan nito. May mga bagay tayong hinaharbor sa ating mga puso na gaya ni Gideon. Andun yung anger, bitterness, discouragement, fear, insecurity. At lahat nito, alam kong karamihan sa atin ay naranasan din ito. Amen?
Sige, simulan pa rin ho natin. Medyo mahaba-haba pa naman yung oras ko. Medyo bumatingting na lang ho kapag tapos na yung oras ko. Apo? Nung pinili ng Panginoon Diyos si Joshua, alam niya sa kanya sarili, si Gideon, siya mahina. Lagi nagdududa, discouraged, wala siyang karanasan, at takot na takot. Subalit, nung na-encounter niya ang Panginoon Diyos, shinape siya. Ibig sabihin, inalaw siya ng Panginoon Diyos, anak, halika rito. Ako ang higit na kakilala sa iyo. Siya ang mag-shape sa atin. Siya ang magmomold sa atin kung ano ang nararapat para sa atin dahil yun ang tingin sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya itong bagay na ihatid ko sa inyo, pakinggan po natin. Marami makapulot ng aral dito sa atin. Minsan patawa-tawa tayo, pakita tayo ng ganito, malakas tayo. May taong sumasandig sa atin na tingin sa atin malakas. Yes, pinapakita natin yung kadalasan dahil kilala tayo sa ganito. Pero deep inside, may mga doubts ka sa iyong sarili. May mga bagay kang weakness na hindi mo maipakita sa iyong kapwa. May mga bagay kang akala ng ibang tao, mayaman ka. Mayaman ka. O kaya ang tingin sa iyo ng kapwa mo, mahina ka. Pero pinapakita mo malakas ka dahil ayaw mo ipakita na ikaw yung nangihina din. Si Gideon, ganun din ho. Pero deep inside, punong-puno ho siya ng anger, bitterness, discouragement, fear, lalong-lalo na ang doubt na nung sinabihan siyang a mighty man of valor. Tingnan natin Joshua chapter 6. Hihimay-himayin po natin dito. No verse 13, Sir, Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles of our ancestors told us about? Didn't they say the Lord brought us out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and handed us over to the Midianites. Ito ngayon ang sabi niya. Sinabihan mo ako, mighty man of valor. Pero ito yung nakikita ko eh. Sabi niya, doon sa kumuusap sa kanya. Kung ang Diyos ay kasama namin, bakit inalaw niya ang sitwasyon na ito? Bakit niya inalaw ang mga bagay na hindi ko gusto? Na halos kakainin na lang namin, kukunin pa ng mga Midianites. Na yung trabahong pinasukan ko, malileo pa. Samantalang na kailangan ng pamilya ang trabaho o ang pag-aaral ng anak. Pero na-lay-off pa. Kaya dumating doon sa punto ni Gideon, kung ang Diyos ay buhay, bakit nakakaranas ako ng ganito? Kung ang Diyos ay kasama namin, ay bakit ako nakakaranas ng mga bagay na ganito? Kung sinasabi ng church, ng GSM, abundant living, bakit hindi ko maranasan ang abundant living? Yun ang mga doubts sa atin. Yun ang mga fear. Ito yung mga humahad lang sa atin kung sino tayo. Pero ang gusto ng ating Panginoon Diyos, walang iba kundi tingnan natin kung anong tingin sa atin ng ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya dito, ituloy-tuloy ko lang po. Yung mga katanungan niya, sinabi naman niya kung anong nararanasan niya eh. Kung ang Diyos ay kasama namin, bakit nangyayari sa akin ito? Sa pamilya? O at the same time, bakit nawalan ng trabaho? O bakit namatayan pa ng isa sa minamahal sa buhay? If the Lord is with us, bakit nangyari? Yun ang mga katanungan. Pero alam mo ninyo,
ito yung defense ni Gideon. Pero alam ho ninyo, ang isang katotohanan dito, yung defense ni Gideon, siya ay doubtful. Siya ay nagda-doubt sa Panginoon Diyos. Nagda-doubt din siya sa kanyang pagkatao. Pero ang sabi po, ang sagot dito ng Panginoon, go with the strength you have. Amen. And the Lord turned to him and said, go with the strength you have and rescue Israel from the Midianites, and I'm sending you. In verse 15, and the Lord God and Gideon replied, how can I rescue Israel? My clan is the weakest in the whole tribe of Manasseh, and I am the least in my entire family. Kita niyo, ang tingin niya sa kanyang sarili, maliit. Katulad din natin, may takot, may pangamba, lahat ng bagay na yun. Hindi kilala ang pangalan ko, hindi kilala ang pangalan ng mga magulang ko. Hindi kilala rin. At wala akong pinag-aralan. Lahat yung mga bagay na yan ay umuukit din sa atin, kaya minsan nagtatago na lamang tayo sa ating mga miti. Nagtatago na lamang tayo, pero kapag tayo nag-iisa na, doon lumalabas yung bagay na kahinaan natin at iniiyak na lang natin sa ating mga sarili. At sasabihin natin sa ating sarili, siguro ganito lang ako. Maging ako ay nakaranas ng rejection. Bata pa lang, elementary pa lang, nakaranas ako ng rejection, nakaranas ako ng pumubuli, nakaranas ako ng bobo ka. Kaya doon, nagsettle na lamang ako doon. Kaya nakita ko na lamang doon sa youth camp. Ganun. Yeah. Ganun ba? Pero alam mo ninyo, hindi doon nagtatapos sa ganito. Ibig sabihin, may pinapagawa si Lord sa buhay mo. Amen. Kaya akala ko tapos na ako doon sa ganong sinasabi ng mga tao sa akin, pero hindi ko pinangarap na tatayo ako sa maraming mga tao. Because doon ko lang nalaman, the Lord knew me before He formed in my mother's womb. Amen. Si Jen, sa sinapupunang palaman ng kanyang ina, kilalang kilala ka na, Jen, ng Ama. Amen. Si Pastora Joy, akala niya hindi siya makapag-aaral sa isang kilalang universidad. Pero sinabi niya, ma, gusto ko mag-aral doon. Narinig ko rin patato ni Pastora Joy, hindi siya marunong mag-English. Pero and then, inano niya, ayaw niya mag-settle doon na barok ang kanyang ang English. Pero ako hanggang ngayon, barok pa rin ang English ko. Pagpasensya niya na po. Pero anyway, tumatayo ko hindi para sa aking kaalaman, ability, but God's ability. Amen. Mag-isigedyon ay punong-puno ho ng ganong pangamba, takot, discouragement, rejection. At itong ibinababa ko po sa inyo, na wag ho tayo mag-settle kung sino ka sa ngayon. Kundi tingnan natin kung ano ang tingin ng Diyos sa atin. At sasabihin mo sa iyong sarili, may magagawa pa pala ako. Amen? Kaya sinabi ng Panginoon, go with the strength you have. Kung ano meron ka. Ano ba meron ka ngayon? Anong lakas meron ka ngayon? Hindi lahat ng buhay mo ay may hina ka. May mga parte sa buhay mo, meron kang lakas. At yun ang itinago dito ni Gideon. Kaya, meron kong 3 facets of God knew us. The 3 facets of I knew you.
Alam ko, yun. Alam ko, sabi niya. Ito ay nagsasabi o naghahayag, kilala kita. Malalim ang pagkakilala ko sa iyo. Hindi lang pangalan mong Zach, kundi higit pa doon ang pagkakilala ko sa iyo. With a personal or deeper relationship. Kaya ano sinabi niya, before I formed you in the belly, I knew you. Si Lord lang nagsabi niyan. Di ba? Si Lord lang. Alam mo, meron kami men's fellowship. May nagsabi sa akin, hindi ko nababanggitin ng pangalan niya. Pero halos kaedad ko rin siya. Kaya ang tawag ko sa kanya, kuya. Ngayon, nung siya ay nag-asawa, at sabi niya, at nung nabuntis na yung kanyang asawa, nagulat siya. Hindi ko paano nangyari ito? Pero alam mo ninyo, nung nabanggit niya sa akin ito, ay dumating doon sa isang puntong, hindi pala ako ang gumawa ng bata. Ang Diyos. To make a story short, the word I knew you, it implies a deep personal relationship and foreknowledge of God. Yung kanyang sovereignty at saka yung omniscience niya, ipinapakita niya at pinapaalam niya sa atin, hawak kita. Huwag kang mangamba. Number one facets of I knew you, you are known personally. And the angel of the Lord came and sat beneath the great tree of Ophrah, which belonged to Joash of the clan of Abiezer. Gideon saw Gideon, son of Joash, as a threshing wheat at the bottom of the winepress to hide the grain from the Midianites. In verse 12, the angel of the Lord appeared to him and said, Mighty hero, the Lord is with you. Ayan. O ang unang-una, you are known personally. Amen. Kaya minsan ang tingin sa atin sa ating sarili, ulit-ulit pumuli, we see ourselves weak, uneducated, fearful, nobody, o ano pa man, gusto natin idagdag. But God looks at the different as you see yourself. And He knows our weaknesses. He knows our flaws. He knows our pagbagsak. Alam niya lahat niyan at alam din niya yung pagbangon din natin. At alam niya ang ating tunay na identity. Amen. And how did Gideon respond to God's calling? A mighty hero? Yun ang isang bagay. Ano respond dito ni Gideon nung siya tawagin ang mighty hero? Sir, if the Lord is with us, why has all this happened to us? And where are all the miracles of our ancestors told us? Lahat ng ito. Kung ako'y mighty hero, bakit ito naranasan ko? Ayan ang mga katanungan natin. Ang kanyang pagdududa at ang kanyang pagdududa din sa kanyang sarili. At si Gideon ang kanyang response, hindi lamang yung bagay na kanyang pagdududa sa Diyos at ang kanyang pagdududa sa kanyang sarili. Ang kanyang response din, kung ano yung may mga bagay na unresolved feelings na nakatago sa kanyang mga puso. Ito yung mahadlang, ito yung gustong idin ng Panginoon sa kanyang buhay. Na kanyang itinatago sa kanyang sarili at nagpre-pretend siya na ganito siya, malakas siya. Pero and yet, fearful siya, doubt siya. Bakit to? Sapagkat ang gusto niya ay makasurvive, hindi lamang siya, maging ang kanyang pamilya. Kaya kahit patago, dahil nanakawin ng mga Midianites yung kanyang pananim, yung kanyang itinanim, at maging yung mga grain na kanyang lulutuin para sa kanyang pamilya, itinatago niya. Kaya ang nangyari, ang feeling niya, abandon siya. Amen. Kaya sinabi niya, kung ang Diyos ay nasa amin, nasaan siya? Bakit nangyayari sa amin to? Kaya ang feeling niya, inabandon na siya. Hindi lamang abandon, nakaramdam din siya ng discouragement. Sapagkat
Ang tinitingnan niya, ang inaasahan niya, na magkaroon siya ng breakthrough, na magkaroon siya ng tinatawag na pag-angat, yung sinasabi natin na abundant living for this year, bakit wala pa? Yun ang minsan bagay na nadi-discourage sa tinitingnan natin sa ating mga, bakit hindi ko pa nararanasan ito? Tither ako, umattend ako. Pero alam mo ninyo, minsan yung unforgiveness, itong humahad lang din sa atin. Discouragement, doubt. At yung pain. At binabanggit din dito, yung pain na naranasan dito ni Gideon. Dahil sa ginagawa ng mga Midianites sa kanila. Hindi lamang yung fear. Imagine, sa tuwing araw, magluluto ka o magtatanim ka. Natatakot ka, baka yung pananim mo ay kuhanin o sirain. Lahat ng bagay na yun. Di ba minsan may mga negosyo tayo, ang gagawin ng ating mga kapitbahay o mga kakilala, sisiraan yung ating negosyo. Sisirain yung ating pinundar. Lahat ng mga bagay na yan nangyayari ho sa buhay natin. Hindi lang maging sa school. Ito lang sa school lamang, yung kamakailan sa Tacloban. Kaya napakahalaga po yung guidance ng mga magulang at guidance din ng mga pastor. Lalo na sa mga kabataan. Sapagkat yung mga nangyayari sa ating paligid sa eskwelahan, hindi nagde-define kung sino ka. Kaya minsan, hindi alam ng mga magulang, binubuli ka, sinasaktan ka, uuwi ka, nagpre-pretend ka, nay, sasabihin siya ng magulang, kumusta ka na sa school? Okay lang ito. Pero hindi alam ng magulang, tinatakot ka na. Di ba? Sino rito nakapanood ng doon sa Netflix? I'll teach you a lesson. Ay, yung bata, ayun. Sino pa? Ayun, dalawa pa lang. Alam mo niyo, I encourage panoorin niyo ito. Kasi may mga magulang din pinabayaan yung kanilang mga anak. Hindi tinuruan. Inintrega na lamang sa school ang paghubog sa mga bata. Marami pong mga pangyari. I'll teach you a lesson. Korean telenovela yon. Kaya minsan pag ako nanood ako ng telenovela, kapag sinimulan ko yung episode 1, itutuloy ko na. Dahil ayoko minsan maputol. Tingnan mo natin dito. Si Gideon, ang kanyang response, at yung mga unresolved things that were making him a doubt God's power and God's care. Number 1, abandonment, discouragement, pain, fear, anger, and perhaps even bitterness. Bagamat hindi niya directly na sinasabi, Lord, galit ako sa iyo. Kundi pinapakita na lamang niya, bakit ito nangyayari? So when we let these emotions go unchecked, we too will question, doubt, and argue with God. Ganon din ho tayo. Nakipag-argue tayo. Hindi tayo naniniwala. Maging sa scriptures, totoo kaya yan? Parang hindi yata totoo yan. Yung true identity. Alam mo niyo yung inawit natin Tagalog kanina? Yung pinili, minahal ka ng Ama, at ako'y anak ng Diyos, tagapagmana ng Ama. Yan ang ating tunay na identity. Amen. Mula ginabayan ka ng Panginoon Diyos, naramdaman yung pagmamahal ng Panginoon Diyos, sinimulan ng baguhin ang buhay mo. Sineshape niya yung ating buhay ayon doon sa kanyang kalooban. Kaya I thank God, wag ho ninyong kakaligtaan ng mentoring at ang ganitong pagtitipon sapagkat dito tayo hinuhubog ng ating Panginoon. Kung lalayo tayo sa Panginoon, ang maghuhubog sa atin walang iba kundi ang mundo. Ang mundo, kapag hinubog tayo ng mundo, hindi makakabuti para sa atin, kundi mapapasama sa atin. Yes, narito tayo sa mundo, pero hindi tayo taga-mundo. Amen. And God is strong enough to hear these doubts and help us to work through them. So anuman po yung mga doubts natin, to be honest, God will continue
to work with you. Ayaw niyang manatili ito yung mga unresolved feelings natin. Amen? Alam mo niyo, nung time na bata pa ako, may angat kami sa buhay. Pero yung maagang pumanaw ang aking ama. At dahil maagang pumanaw, natigil yung pag-aaral ng mga kapatid ko at maging ako. Alam ho ninyo, dahil sa nagkasakit hanggang sa bumaba yung kabuhayan, ibinenta na yung pag-aari hanggang sa pababa pa rin paba. Dahil pinapagamot po namin ng aming ama. At ang sabi sa akin ng aking panganay, Bing, punta ka nga doon sa tiyahin natin. Dalhin mo itong mangkok. Manghiram ka muna ng 3 salop. Ipupunta ako doon. Tita, sabi po ni nanay, kaya hiram po muna ng 3 salop. Bigay. Uwi ako sa bahay. Yan, para may saing. Kinabukasan, ganun din na naman. Tita, makahiram po daw po muna uli. Na naman, wala na magawa yung tita. Sige, 3 salop. Balik uli, isinain. Samantalang aking ina ando sa ospital. Binabantayan ng aking ama. Pangatlong araw, Tito, panghingi po ng salop, samahan niyo na ho ng dilata. Sobra na kayo. Ginanon ho. Alam mo ninyo, umuwi ako, walang laman yung mangkok. Umuwi ako, umiiyak ako. Ate, hindi ako pinahiram. Punta ka doon sa doon sa ninong mo. Punta ko doon. Wala. Ang sagot sa akin, gusto mong kumain? Alika, trabaho ka rito. Magbunot ka. Nagbunot talaga ako. Bunot dito, bunot doon. Hanggang sa, para lang kami maisaing. Dahil ari-arian namin, nawala. Binenta yung lupa ng tatay ko hanggang sa nawala. Samantalang ang tatay ko noon, nung siya nasa probinsya, siya po o sila ay merong hasyenda. Pero kami naghihirap. Rejected. Kung ano yung mga sinasabi, yun ang naramdaman ko. Pain, bitterness, anger, discouragement, even fear o pagdududa. Ngayon, bakit ako narito? Sapagat itinaguyod ho namin ang aming mga sarili. Tinulungan namin ang aming nanay at ang tatay. At ang tatay namin namatay na. Ganun ho ka, Pero hindi ko alam, Lord, bakit ito? Alam mo niyo, time na yon nung ako elementary, sakristan ho ako ng isang simbahan. At ang pangarap ko, magpare. Oo. At nung time na, sige, trabaho. Tinaguyod ko nag-construction din ho ako. Para lang ho ako makatapos ng high school. Tapos na nakatapos ako ng high school, nag-vocational ako, electronics, communication, hanggang sa, napangasawa ko na si Mrs. Yun ang isa. At nung pinanganak ko at nung nagkaroon na kami ng anak na ang pangalan ni Hasmin, doon ko naisip, ayokong mahalin tulad ang aking anak sa nangyari sa amin. Itinaguyod ko, kahit pikit mata, lalayo ako sa kanila para mag-abroad. At doon nga, para itaguyod ko sila.
Pero never na pinangarap ko ang tumayo ganito. Alam mo ninyo, yung nasa screen natin kanina, yung mga alon na yon, doon sa damam, nakaupo ako sa dalampasigan na yon. Pwede natin pakita yung alon na yon, yung dagat. At nung nakita ko yung alon na yon, umiiyak ako. Dahil ayokong mapalayo sa aking pamilya. Pero ginawa ko to sakripisyo para lamang sa aking pamilya, para lang sa aking anak. Iyan yung nakita ko noon. At ang nakita ko noon, may mga kristal na gumaganito. Bakit? At doon, dumating na sa isang puntong iba't ibang mukha ang ipinakita sa akin aking Panginoon Diyos. Lord, ano ito? At never kong pinangarap na magpastor. At nung dumating ako doon sa isang punto na yan, na itaguyod ko aking pamilya, nakabili ako ng property sa Marikina, and then, doon ako tinawag ng Panginoon Diyos. Hindi ko alam. Pero wala. Ignorante ako sa salita. Uma-attend ako ng fellowship ng Bible study doon, growing in Christ. Yun ang aking na-feed. Pero never na merong kumausap sa akin, tinatawag kita para maging pastor. Wala po. At nung bagay na gumawa ako sa isang punto ng, Lord, ano ito yung nararamdaman ko, itong mga alon na ito? Tapos may mga mukha, ano ito nalulunod? Hindi ko alam. At tumating sa isang puntong doon ako tinawag. Lisanin mo ang trabaho mo. Wala akong nilagay na option number 1, option number 2. Kung lilisanin ko ito yung mangyayari sa akin. Sulat ko ganito. At kung susunod ako sa Panginoon, wala akong makitang benepisyo. Wala akong maisulat. Ano yung benefits na susundin ko ang Panginoon? Wala akong maisulat dahil hindi ko alam. Pero one thing na naanon ko, andun yung init na mag-decide dito sa lisanin itong trabahong ito. At dito ngayon dumating sa isang puntong gumanon ako. Mas matimbang sa akin ang sumunod. Pero hindi ko alam. Mas matimbang sa akin, alam kong deep inside meron tumatawag sa akin pero wala akong may sulat kung ano yung bagay na mangyayari sa akin. Alam ni Mrs. Kemp, kaya no ako'y nag-for good na from Middle East, from Dammam, Riyadh, Hofuf, Hafar al-Batin, yung mga pinapuntan, Jeddah, dahil nasa communication skills ako noon, nagtatayo ho ng mga tower, ng mga signals. At sa mga tribo, sa mga Bedouin, kaya natuto akong uminom, hindi lang tubig, uminom ng gatas ng kamelyo. Sariwa-sariwa. Sample. At nung pinanom sa akin noon, medyo kumukulo ang tiyan ko noon. Pero anyway, in short, nangyari ho sa akin yun. Nung iniwan ko, malakas ang loob ko na ako'y tinawag. Pero hindi ko alam ano yung mga pagtawag na ito. Ngayon, hanggang sa ito ngayon, mag-isa ministry, nakaranas din ako ng rejection. Pero I thank God, sinalo ako ni Pastor Ian. Amen. Ginamit si Pastor Ian, nasaluhin ako sapagkat time ko na yon. Dahil discouragement, lahat ng bagay. Pero the Lord called me at pinaalam, maging sa mentoring. Yung sa mentoring ay may topic pala doon, divine calling. At yun muli ang uminit uli sa akin. At doon kinausap ko si Pastor Ian. Sabi sa akin, Pastor Ian, hindi ko makakalimutan to. Pastor Bing, tinawag ka. Si Pastor Dudes, kinonfirm din.
Kaya doon nagpatuloy-tuloy ako. Kaya humabol ako doon sa batch 1 ng mentoring. Kaya nung time na yon, wow, eto uli. Kaya doon ko nakita ng bawat isa sa atin ay tinawag ng ating Panginoon Diyos. He knows us personally. Amen? Pangalawa, you are set apart intentionally. Intention. You are set apart. Judges chapter 6 verse 15. But when God, o Galatians chapter 1 verse 15, nasa sinapupunan pa lamang ako ng akina, pinili na ako ng Diyos at tinawag na niya ako sa pamagitan ng kanyang biyaya. Amen. And Isaiah 49 verse 1, it says, listen to me, O islands, pay attention, O distant peoples. The Lord called me from the womb, from the body of my mother, and He named me. Amen. Ito yung pangalawa. You are set apart. Amen? For what? You are set apart intentionally. Sinadya niya ito, hindi aksidente ikaw narito. Hindi aksidente na ikaw ay napapunta ka sa lugar nito. Hindi aksidente ngayon. Nandyan ka. Hindi aksidente. Tinawag ka ng Panginoon intentionally. Pwede mo ba sabihin sa iyong sarili, I am called intentionally. Amen. At argue uli dito si Gideon nag-argue siya. Go with the strength I have. At sinabi nung, I am sending you. Alam mo niya, sinagot din ng Panginoon, 5 words lamang. Kung tayo nagdududa, 5 words lamang ang gusto kong iano sa inyo, I will be with you. The Lord said. Hindi kanya iiwan, ni pababayaan. Kung saan ka naroon ngayon, maring doon ka, hinuhubog ng Panginoon Diyos para maging asin at liwanag. You are handpicked for a specific time and place. Pinili ka, kumbaga sa basketball, you are number 1 draft. Amen. A handpicked for a specific time and purpose and place. And your value is determined by your Abba Father, not by your behavior or your culture. Hindi ito nakabase kung behavior mo o kung saan ka nanggaling. Hindi yung ay, taga-Ayala, sasabi, gali ang yayaman doon. Hindi ito nakadefine yung sarili. At kung nakatira ka doon, hindi rin nakadefine doon ang yung sarili. You are handpicked for a specific time and place. Amen. Kaya kapatid, isettle natin ito sa ating mga puso. Itong true identity natin kay Kristo Jesus. Once na-establish tayo doon, once na ito ay pinanghawakan natin, pinamuhay ho natin, and that's the time doon kikilos ang ating Panginoon. Amen. Halimbawa si Pastor Ian. Siya yung aking mentor, siya yung aking pastor. Ayan. Demo. Siya yung pastor. Ang gagawin ko, kung saan siya naroon, susunod ako sa kanya. Ayan. Tapos, tinuturuan niya ako, mini-mentor niya ako. Wala ko ibang gagawin, kundi dahil naniniwala ko na siya ginamit ng Panginoon para ako ay hubugin. Alam mo niya si Pastor, he cannot be a pastor to me unless I allow to pastor him. Ibig sabihin na ito, hindi pwedeng magpastor si Pastor Ian sa akin kung hindi ko iaalaw na magpastor siya sa akin. Amen? Dahil inalaw ko na magpastor siya sa akin, I will listen to him, I will perceive him, and I will honor him because he is a gift to me. Kaya magpapahubog ako sa i-mentor niya ako. Huhubugin niya ako. Ibig sabihin,
Kahit na dumating sa isang puntong pagagalitan niya ako. Ang ibig sabihin pagpapastor, hindi lamang pagpuro encouragement. Minsan, i-review ka. Di ba? Idadirect ka. Yan ang ginagawa ni Pastor. Minsan ganito siya. Minsan talagang bababaan ka niya. Matamaan na kung sino tamaan. Gano'n, hindi nga, gano'n talaga siya. Kasi kung para sa ikatutuwid natin, I allow Him. Kaya yun ang bagay na dinadirect niya ako sa tama. Dahil naniwala ko, Pastor, tinawag ka. Ngayon ko ako tinawag, kinonfirm sa kanya, kinonfirm sa mga taga rito din, wala akong magagawa, kundi ang sumunod. Dahil dito ako dinala. Amen? Kaya ako'y magpapasakop sa kanya. Amen. Hindi dahil sa mas matanda ako sa kanya, kundi dahil siya ay pastor ko na inilagay ng Panginoon Diyos sa aking buhay. Amen. Thank you, Pastor. And go with the strength you have. Ano meron ka? Anong skills na meron ka? Anong kakayanan meron ka? Ano yung natatago na meron ka? Yun ang hindi nalantad sa buhay ni Gideon. Kaya, ang ginawa ng Gideon, Lord, kung talagang tinawag mo ako, Lord, kung talagang tinawag mo ako, ilalagay ko ito sa isang lugar. At kapag nabasa ang kapaligiran niyan, tunay nga na tinawag mo ako. Anong ginawa ni Lord? Natulog siya, si Gideon, kinaumagahan, tinignan niya at nakita niya, uy, basa. Pagdampot niya dito sa flea, yung balahibo ng tupa o ng hayop, tuyo. Dahil ganun siya kadoubt Nagdududa Lord, eto pa, huwag kang magagalit, Lord, ganito, isa pa. Kung talaga ikaw ang tumawag sa akin, ilalagay ko ito na ang paligid neto, tuyo. At ito lang ang basa, maniniwala na ako sa iyo. Ditulog siya. Kinaumagahan, tinignan niya. Ba, tuyo? Paghawak niya rito, piniga niya at nakakuha siya ng isang basong tubig. At doon siya nakumbinsi na siya'y tinawag. Minsan ganito tayo Umaasa tayo sa mga signs. Pero sa panahon natin ngayon, hindi na signs ang ating batayan, kundi ang batayan natin, ito. Ito ang batayan natin, ang Biblia. Minsan mga kabataan pipili, Lord, kung siya ba'y aking mapapangasawa, kung sino yung aking masasalubong, siya siguro. Ba'y nasa lubong niya. Nasa lubong niya, LGBTQ. Lord, hindi ito hanap ko. Ang hanap ko yung maganda. Minsan ganun tayo, alam mo nyo, to be honest, di ba, minsan naghanap kayo ng mga signs? Di ba? Di ba? Naghanap kayo ng mga signs? Lord, kung dito ako magtatrabaho, magpakita ka ng sign. Lord, kung sino yung aking magpapangasawa, magpakita ka ng sign. Di ba, Allen? Yun ang gusto natin. May mga signs na para i-affirm sa atin ating Panginoon Diyos. Pero God never allowed those signs. Ang signs ngayon walang iba kundi ito, ang Biblia. Kaya kapatid, kung gusto natin ng mga signs o kausapin tayo ng Panginoon, read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day, and you grow, grow, grow. Diba? Nagturo din ako sa kids church. Balik ko tayo rito. Pangatlo,
You are appointed purposely. Talagang tinawag ka na mayroong layunin. Judges chapter 6 verse 17. If you are truly going to help me, show me a sign to prove that it's really the Lord speaking to me. Yung nga yun, mga tanda. God gives a demanding call. He is with you side by side. Amen. Kung tinawag ka, pinakita niya sa iyo, yung mga pagdududa mo, inerase ng Panginoon Diyos, yung pagdududa na tinawag mo, pinakita din ng Diyos para makonvince ka sa iyong sarili who you are. Amen. Amen. Alam mo time na yon na naghihirap din kami noon. Ewan ko bakit lagi kong binabanggit sa akin sarili. Wala pa akong ano nun. I am blessed and that cannot be changed. Pero in reality, broke ako. Pero hindi mawala sa aking heart yun at maging sa aking bibig, I am blessed and that cannot be changed. Pero eto nga ho, yung time na inahon muli ako ng Panginoon Diyos, hindi na ako broke. I am rich. Amen. Huwag na lang kayo mangungutang. At kung mangungutang kayo at gipit na gipit kayo, okay lang po yun, kahit huwag nyo nang bayaran. Pero huwag nyo yung samantalahin, yung kabaitan. Amen. Ano po yun? You are appointed purposely. If you are truly going to help me, show me a sign to prove. Eto ka, nais kong banggitin muli ito sa inyo. Even though God was speaking directly to Gideon, Gideon still wasn't convinced that God was with him. Hindi pa rin siya. Hindi pa rin ganoon ka-establish si Gideon na alisin yung doubt niya. Kundi ang isang bagay nito, merong pinapagawa ang Panginoon Diyos sa kanya. At nung pinakinggan ko si Pastor Dudes kahapon sa mentoring, meron siyang 3 binitawan doon. Eternal comfort. Eternal encouragement. Eternal instruction. Kaya nung narinig ko ito, Lord, ito yung binigay mong word Eternal comfort, I knew you. Amen. Kilala kita. And set you apart and appointed you. Eternal encouragement. And then ito yung pang-4. Discard your religious belief. Ayan. Discard your religious belief. Judges chapter 6 verse 25 to 26. That night the Lord said to Gideon, take the second bull from the father's herd, the one that is 7 years old, and cut down the Asherah pole and standing beside it. Verse 26. Then build an altar to the Lord your God here on this hilltop sanctuary, laying the stones carefully. Sacrifice the bull as a burnt offering on the altar using a fuel wood of the Asherah pole you to cut down. Ngayon, yung Diyos-Diyosan ng kanyang ama, sinira niya. Yung paniniwala nila, ng angkan nila, sinira niya. Ganun ang instruction ng Panginoon. Once na instruction ng Panginoon, parang masakit sa atin, kung ito ay totoo, kung ito ay makakabuti, ipagtatanggol ako ng Panginoon Diyos. At yun ang ginawa ng Panginoon Diyos kay Gideon. Nag-obey siya doon sa instruction at ginawa niya yun. May takot pa rin siya, kaya ginawa niya nung gabi na yun Sinira niya yung mga Diyos-Diyosan ng yung kanilang mga lahi, yung kanilang mga kultura noon. Pero wala na. Inobey niya yun kasi alam niya na ngayon, God is with you. Alam mo ninyo, kinaumagahan,
inalam ko sino yung sumira. At eto nga, akala niya pagagalitan siya ng kanyang ama, pero hindi. Pinagtanggol na rin siya ng kanyang ama. Di ba? Ano itong mga discard your religious belief? Yung ating mga paniniwala. Yung ating mga paniniwala, gaya ng paniniwala ko sa Diyos noon. Ayusin mo muna ang sarili mo bago makalapit ang Diyos sa buhay mo. Yan paniniwala ko. Kaya gagawin nga sa akin, mangungumpisal muna ako at kapag ako'y pinatawad, sige, tinanggap na ako ng Panginoon. At kung ako'y pupunta at mangungumpisal, sabihin sa akin ang pare, sige magdasal ka ng paluhod. At kapag isang bagay na ginawa mo, pinatawad ka na. Alam mo ninyo, hindi ganon ang ating Panginoon Diyos sa Biblia. Siya ang umabot sa atin, imbes na tayo ang umabot sa Kanya. Amen. Yun ang sinasabi kong discard your religious belief. Marami pa mga bagay. Ang paniniwala ko, kapag may kasalanan ka, pumunta ka sa simbahan at mangumpisal ka. Pero sinabi ng Biblia, kung ikaw'y mananalangin, pumunta ka sa kwarto mo at doon ka manalangin at ang Diyos nakakita sa iyo, yun ang tutugon sa iyong panalangin. Nasa tingin natin noon na ang tao ang hahanap sa Diyos at kapag nasumpungan natin ang Diyos, doon lang natin masasabing buhay ang Diyos. Pero ang totoo, ang Diyos, tayo ang hinanap at tayo nasumpungan ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, yun ay dahil sa pagmamahal ng Diyos. At yung awit nating inawit kanina, yung Tagalog, doon ho nabuo sa puso ni Pastora Joy ang awit na yon. Kaya nalikha ang awit na yon at tinugtog ho ng ating mga anointed musicians yung pagmamahal ng Diyos. Ito pong nabanggit ko sa inyo. Number 1, you are called personally. You are set apart intentionally. You are appointed purposefully. And lastly, discard your religious belief. Amen. Gaya ito si Gideon, nung ginawa niya ito lahat ng bagay, step by step, bagamat may pagdududa, pero inobey niya yung instruction ng Panginoon. Ang tanong ko, bakit naisulat yung kanyang pangalan sa Hebrews chapter 11? Hindi alam ni Gideon, pero alam ng Panginoon Diyos, isusulat ko ang pangalan mo sa aklat ng buhay para kung sino man bumasa, yung ginawa ko sa iyo, magagawa ko sa buhay mo. Amen? Hindi natin alam. Ang kailangan lang ng Panginoon, step out your faith. Amen. At yung mga unresolved feelings mo, ibigay mo sa Panginoon because He cares for you. At sabihin natin, Lord, I am now totally surrendered to you. Gaya na sinabi ng Panginoon, my meat is to do the will of my Father. Pero huling-huli na ito, I knew you, pero meron danger. Na sinabi sa Matthew chapter 7, I never knew you. Ano ito? Ayon ng Panginoon na maging masipag ka sa iglesia, pero tamad ka na sumunod sa Biblia. Huwag tayong maging religious activity. Sige, masaya dito, pero you never obey His word. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandments. Dito po,
Nung sinabing, I never knew you, punong-puno tayo ng ng activities. Nagbo-volunteer tayo, gumagano tayo, pero deep inside, hindi natin kilala ang Panginoon. Di ba? Kaya ito yung mga danger na akala natin nasa Diyos tayo, pero alam ng Panginoon laman ng ating mga puso. Huwag nawa na mangyari pagdating ng Panginoon at sabi sa atin ng Panginoon, I never knew you. Yun ang malungkot. Kaya sabi nga ho nun, Lord, did I not prophesy in your name? Did I cast out demons in your name? Pero sabi ng Panginoon, no, I never knew you. Kaya kapatid, maigi na po yung kilala niya tayo at kilalanin natin siya. Sumunod tayo doon. Eternal comfort, which is the Word. Eternal encouragement, which is the Word. And eternal instruction, which is the Word. Amen. Lord, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po, hinubog mo kami. Salamat po, pinili mo kami. Salamat, Panginoon Diyos Ama, na yung aming mga questions, O Lord God, hindi ka nagsawa upang ito ay ipaalala sa amin, upang ito ay bigyan kami ng kasiguruduhan na ikaw nga ang tumawag sa amin. Lord, mahayag ka sa buhay ng bawat sa amin. At ako naman po ay maibaba sa iyong paanan at mahayag ka at maluwalhati ka sa buhay po at maging sa bawat pamilya na narito, Lord God. Lord, ikaw lamang nakakaalam ng aming mga kinabukasan. Ikaw nakakaalam ng aming mga kahinaan. Ikaw nakakaalam ng mga bagay na nakatago sa aming mga puso. Ito yung mga unresolved feelings, Lord God. Gaya ng bitterness, anger, discouragement, selfish, fear, doubt. Father, ibinababa namin ito. Itong laman ng aming mga puso na matagal na naming itinago. Kaya pala hindi kami kaya pala may mga bagay kaming inaasam pero hindi ho namin makamit ay dahil sa mga bagay na ito, Lord God, na tinuturuan mo kami, ini-instruct mo kami, pero and yet, nagre-resist kami sa iyong mga instruction. So help us, O Lord God. Give us grace, much grace, Panginoon, upang mapaglabanan namin ito. At Lord, magkaroon kami ng hunger and thirst for righteousness. At magkaroon kami ng hunger and thirst na basahin ang iyong salita, itong Bibliang ito. So Father, in the mighty name of Jesus, thank you so much, Lord God. And I thank you, Lord. Tayong lahat ay tumayo. Sabihin natin sa ating mga sarili, now I know. He knew me from my mother's womb and set apart me and appointed me. And now I am in Christ. I surrender my life to Him. He is my Master, my Lord, and Savior. Lord Jesus, patawarin mo kami kung kami patuloy nagdududa sa iyo. At kami, O Lord God, narito upang magpahubog sa iyong kalooban, sa iyong mga salita. Use us, O Lord God, in the mighty name of Jesus. And at the same time, Lord, ikaw ang maitaas at kami naman po
ay maibaba upang makita ang iyong kalawalatian. In Jesus' mighty name, amen and amen.